Uy! Part 11 na ito. Nasa description o comment section ibang parts, like and subscribe ka na rin bilang suporta. Salamat. Nagkaharap na nga itong sila Lord Abel at Mash kung saan kinagulat na nga nitong si Abel at nalampasan nga nitong bida natin si Abyss, na tanging si Rain lamang ang nakakatapat bagamat may evil eye ito. Imposible naman nga raw na mas malakas itong si Mash kay Rain na isang divine visionary, maliban na nga lang kung malakas nga raw itong si Mash. Raus naman nga itong si Mash at sekretong pinakainiingat-ingatan ay di napagtanto ng kalaban, at yun nga ay ang hindi siya makagamit ng magic. Hahaha. Since malakas nga raw itong si Mash ay dapat mas naiintindihan nito bukod tangi sa lahat na ang mundong ito ay hindi patas sa lahat, na ang mundong araw na ito ay isang malaking gubat kung saan tanging mga mas malalakas ang nangingibabaw at nangunguna sa taas, at ang mahihina ay mga basura lamang na dapat tinatapon na lamang at wala naman daw ambag sa lipunan bagkus ay mga pabigat at palamunin lamang. Ibig mo bang sabihin pati mga taong hindi nakakagamit ng magic pag-aalalang tanong na nga nitong si Mash? Oo naman nga itong si Abel na lubos kinabahala at tinamaan nga itong bida natin. Hahaha, babaguhin nga raw nitong si Abel ang sistema ng kanilang lipunan kung saan tatanggalin na nga raw niya ng tuluyan lahat ng mahihina pati na mga taong nag-aalaga at kumukupkup sa mga mahihina. Natigilan naman nga itong si Mash nang maalala ang kanyang popsi na nag-alaga at nag-aruga sa ating bida since baby pa siya. Simula noong may buhok pa ito't pa-cute-cute at patumbling-tumbling pa lamang siya. Hanggang sa panahong tuluyan na itong nakalbo dahil sa stress na natamo sa bida nating Bobo Estebibo. Hahaha, mukhang malayong maging friends nga raw sila nitong si Abel at magkaibang araw pananaw nila ika na nga nitong si Mash sa kalabang puro Han-Ash. Na siyang rekta umatake na nga ng malamang kontra sa kanya ang ating bida. Dito na nga rin dumating sa eksena itong si Love na naabutan ang mga kaganapan at sa gulat ay nagtago na lamang sa likod ng pintuan. Sa gulat nga rin nitong si Mash ay may lamang asido ang bawat manika na nawawasak nito. Kaya naman kalaunan ay kumuha ng ulo ng isa sa mga ito sabay dito ibinato na tila ba nag-bowling lang doon sa may SM North malapit sa monumento. Nag-promote pa ang gago. Hahaha, nalubos kinagulat naman na nga nitong sila Love. Banat naman nga itong si Mash at paano raw ba kung matalo niya nga raw itong si Abel, gustong sabihin daw ba ay isa na rin ito sa mga pinagdadadada nitong mga mahihina na kinatahimik bigla ng kalabang puro dada. Sabay dito hinanap na nga rin nitong si Mash kay Abel ang kinaroroonan nitong si Lemon. Abat malay ko dyan sa kaibigan mo ika naman na nga nito kay Mash, basta sa kanya ay tumatanggap nga lang raw siya ng lakas mula sa tulong ng mga mahihinang estusyante na siyang tanging papel nga raw ng mga ito sa lipunang ito. Kokontra na naman nga sana itong si Mash ngunit dito nagpalabas na naman ng mga puppet itong si Abel, na di man lang nagtagal at tumilapo na lang ng basta't di man lang makalapit sa ating bida, o siya nang matapos na. Kung ganyan ang trip mo na malalakas ang nasusunod sa mundo sasakyan ko na lang sira ng ulo mo. At kung ikaw ay matalo, papakawalan mo sila Lemon ika na nga nitong si Mash sa kalabang tinalo papari sa mga pasermon. Bagamat nagulat sa banat nitong ating bidang palaban ay umatake na naman nga itong sa Abel sa pamamagitan ng pagkontrol sa katawan nitong si Mash ngunit di rin tinuloy kalaunan at pangit nga raw tignan kung doon magtatapos ang laban. Kaya naman dito pinalabas na lamang ang puppet nitong wala nang ambag na kaibigan, pabigat pa at naging sandata pa nga ng kalaban. Sa Smeriasep naman talaga Finn patawarin ka sana ni mama mo pag nakita ito, kahit ako na high blood sayo, anyway. Ano pa nga ba at mas may galawan pa itong puppet form nitong si Finn kaysa sa normal na Finn, na binanat-banatan na nga itong si Mash, hanggang sa kalaunan ay magulat na nga itong si Abel at nauna pang nawasak ang palakol nitong si Finn, dami kasing gagawing puppet yan pa si Finn na pili mo kung di ka rin tanga-tanga, maski si Mash tulala na lang sa mang tanga, ito naman sa gilid na kanganga, hahaha, o ito, gold coin pampalubag loob dyan kay Finn since gusto mo ito ika na nga ni Mash dito. Sabay dito lubos kinagulat nila nang maputol na nga ang mga tali gawa ng ibinatong gold coin nitong bida natin at bumalik pa nga dito na di nila lubos akalain. Hala, bumalik yung coin sakin dagdag pa nga asar pa nga ni Mash sa kalabang tulalang nakatingin, hahaha buwisit. Buwisit na nga rin itong si Abel kaya dito nagseryoso na. At bagamat ng laban itong si Mash at nakaisa pa nga sa kalaban ay di naman na napigilan ang kapangyarihan nitong kanyang kalaban at siya nga ay tuluyan ang naging puppet nitong laruan. Ngunit kinagulat ng bandang kukunin na ang gold coin nitong si Mash ay cream puff ang nakuha at lumabas sabay dito mas kinagulat ng pangmalakasang uppercut ay sa kanya ay sumambulat. Di na nga sila makapaniwala at papaano nga raw nakagalaw itong si Mash sa kabila ng pagiging puppet nito hanggang sa dito na nga nila mapagtanto, na ito ay marahil sa pangmalakasang spinal reflex nitong si Mash.
kaunting explain ni Kuya Abel mo, eto, ayan, gets nyo na yan, hahaha. Dahil nga sa mga kaganapan ay unti-unti nang kinilala nitong si Abel ang kakayahan nitong si Mash at mukhang kanyang ultimate skill raw ay kakailanganin niya na ring ilabas. Sabay dito siyang tunay nga ay inilabas ang isang dambuhalang puppet na mukhang hinalo-halong mga puppet na naipit at tinawag nitong harm puppet. Paliwanag pa nga nitong si Abel na ginagawa nga raw nitong puppet lahat ng nasa paligid nito 100 metro man ang layo mula dito. Oras nga raw na madimplian ang sinuman ng tali nito ay sure ball magiging puppet basta't tali sayo ay kumapit. Sunod-sunod na atake na nga ang pinaulan at pinakawalan nito sa bida natin hanggang kalaunan ay lubos kinagulat na naman. Nang makitang wasak at durug-durug na ang ultimate skill niyang buong pinagmayabang pa. Imposible nga raw ika na nga nitong di makapaniwalang si Abel. Ipinaliwanag naman nga nitong si Love na nanonood lamang sa tabi ang mga nangyari ng si Lord Abel nga raw ay magsimula na umatake. Naanabangan nga raw nitong si Mash ang bawat taling nagtangkang kumapit at doon hinablot bago pa man pagkontrol sa kanya ay umabot. O Lods, pinagpapawisan ka na ata ika na nga nitong si Mash kay Abel na pinagpapawisan na nga. Bagamat sinubukan peren lumaban nitong si Abel ay wala talagang laban ang kanyang kapangyarihan sa bida nating palaban, hanggang sa dito pang malakasang mala tombstone piledriver ni Undertaker na nga ang ninamnam nito mula sa ating bidang walang ka-care-care, hahaha. At syempre since Magia Lupus ito ay mawawala ba naman pa flashback ng mga ito, kung saan kwento nga nitong si Abel na kung sa kabaitan nga raw ay walang papantay sa mamshi niya, na bagamat maharlika ay patas ang tingin sa iba, na nagkataon nga lang raw na pinanganak silang may kaya di tulad ng iba, ngunit sa isang di inaasahang araw nga raw, ay sinaksak na lamang ito na siyang kinamitay nito. At ang malupit pa nga raw dito ay isa pa sa mga tinutulungan nito ang walang awang may gawa nito. Sa kabilang araw ng kabaitan ng kanyang mamshi ay ito pa raw ang sinisisi at kasalanan raw ng mayayaman kung bakit sila nasa leleyan, at ito nga ang lubos pinanghuhugutan nitong ating kalaban, kaya may dahilan raw talaga kung bakit nasa leleyan ang mga taong mahihina at kailanman hindi magkakaroon ng pagkakaisa kahit ano pa ang kabaitang turing mo sa kanila. Dagdag pa nito na ito nga raw ang dahilan kung bakit niya binuo ang grupo ng mga kapwa-tao niya na di sang-ayon sa takbo ng kasalukuyang mundo. Na di nga raw magbabago hanggat walang magpapasimula ng pagbabago. At kahit anong araw gawin nitong si Mash ay di niya ito mababago. Lalo na ang layunin nitong maubos ang mga mahihina sa mundo. Mayaman o mahirap kung masama ay masama ika na nga nitong si Mash sa puro na naman dada. Abat di talaga papatalo itong si Abel at sumagot na naman. Nakaramihan nga raw nito ay sa mga taong nasa ibaba ng kanilang lipunan na siyang kailangan nilang alisin ng tuluyan ng problema sa lipunan ay masolusyonan. Hay nako. Di talaga tayo magkakasundo ika na nga lang nitong si Mash sabay dito iminungkahi kay Abel na pakawalan na nga lang raw niya sila Lemon since natalo na nga niya ito. Wala naman nangang nagawa itong si Abel at sila Lemon ay pinakawalan na. Nagpasalamat naman na nga itong si Mash sabay sabing since ginagawa nga raw ito ni Abel para sa mamshi niya ay mukhang mabait naman daw ito na ikinatahimik lang nito. Nagbunyi na nga ang sila at sa kalaban ay nanalo na. Abat iba din talaga nakikiselebrate din ang Gaga, kahit si Mash buisit o. Hahaha, mas okay pa nga itong si Lemon, at least ang bag naging hostage, lalo na itong si Barrett, karapat dapat makipag-celebrate, samantala, nakasalubong naman na nga nitong si Rain ang isang misteryosong kalaban na nagbalat kayong si Lance, na ayon rito ay miyembro ng Innocent Zero, ayon naman dito sa kalaban ay may hinahanap nga lang raw sila kaya sila naroroon at since di nga raw nagtagumpay itong si Abel ay tatapusin niya na lamang ito. Bagamat sinubukang pigilan nitong si Rain ay hinarang naman ito ng isa pa sa mga kasamahan ng kalaban at dito pinag-alala ang kalagayan nila. Kung nag-aalala ka rin Lods ay banatan mo na yung subscribe natin dyan ng updated ka lagi sa ating channel, like mo na rin para mawala na si Finn sa palabas na ito, hahaha, salamat.